Matapos ang ilang buwang rehabilitasyon, madaragdagan pa ang operability ng San Juanico Bridge simula ngayong buwan. Yan ang siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang inspeksyon sa nasabing tulay. Si Graciela Corazon magbabalita. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kasalukuyang estado ng San Juanico Bridge sa Barangay Cabalawan, Tacloban City matapos itong isailalim sa rehabilitasyon ilang buwan na ang nakalilipas mula ngayon. Mula sa dating 3 metric tons limit dahil sa structural issues nito noong May, pwede na ngayong dumaan ang mga sasakyan na may bigat na hanggang 15 metric tons. Ayon sa Pangulo, target ng pamahalaan ang full restoration ng tulay para sa two-way na kayang magdala ng 33 metric tons capacity pagsapit ng third quarter ng 2026. At matuto na tayo, alam naman natin kung paano gagawin para maiwasan yung ganyang klaseng sitwasyon. But I'm very happy that I'm able to say now it is very close to our deadline, and so the San Juanico Bridge is partially finished. It will be finished next year. The repair of San Juanico Bridge is partially finished. It will be finished next year so that the bridge will be able to take again the load of 33 tons going. Binigyan din nito ang kahalagahan ng tamang pagpapanatili ng maintenance ng vital infrastructure nito upang maiwasan ang socio-economic disruption na nakaapekto sa komunidad. Umaasa rin ang Pangulo na magiging lesson daw ito sa mga magdadaan pang administrasyon upang ang budget at panahon ng ahensya ay mailaan sa iba pang mga proyekto. I hope that this serves as a lesson to all future administrators of in government, of all government workers who have anything to do with this. The retrofit cost us 1.1 billion pesos. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos. Wala tayong gagastusin na kahit na ano, yun lang. MOE lang yun. That's the MOE of DPWH. Nakasama dyan. Kasama yan sa MOE ng DPWH. Kung saan napunta, kaya hindi na nag-inspeksyon, kaya tayo nagkaganto. Inanunsyo naman ng Department of Public Works and Highways or DPWH ang pagkumpleto ng portal shoring works ng tulay na nagbibigay ng pansamantalang suporta sa istruktura nito upang ang retrofitting nito ay magtuloy-tuloy. Dagdag pa ng ahensya na pinapayagan na rin ang two-way traffic sa ilalim ng controlled 15 tons load limit lamang. Pinahihintulutan na rin ang pagdaan ng mga motorista habang ipinapatupad ang rehabilitasyon nito. Pinag-aaralan naman ng ahensya ang one-way sa tulay tuwing gabi upang makadaan rin ang mga cargo truck. Sa pamamagitan daw nito mapapababa ang presyo ng goods sa bansa. Samantala, matapos bisitahin ng Chief Executive noong June ang San Juanico Bridge at ang Mandayahan Port sa Base Samar upang pangasiwaan ang mga emergency ng pagsasara ng tulay, inatasan ng Pangulo ang DPWH na taasan ang load limit sa 12 metric tons bago matapos ang December. Inatasan rin ito ang pagpapabilis ng rehabilitation timeline nito upang ang transportasyon at kalakalan sa buong Western Visayas ay matugunan. Ang taunang budget ng DPWH para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ay sakop ng regular na pagpapanatili ng San Juanico Bridge at iba pang mahalagang infrastruktura nito. Ang San Juanico Bridge ay may habang 2.16 kilometers na nag-uugnay sa Samar at Leyte. Itinayo noong 1969 at binuksan noong July 1973 ang 2.15 km San Juanico Bridge. Nananatiling critical lifeline ng Western Visayas, nagsisilbing mahalagang papel para sa dalawang probinsya. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.